lubog din sa baha ang lugar na kinatitirikan ng bahay ni kapatid na Ruben Sison. Nung bagyo po, gaano itinaas ng tubig na ito? Ang noong pong bagyo po hanggang dibdib po ang tubig dito. Ngayon po medyo bumaba na po yung tubig. Pero inabot po ng hanggang dibdib po yung tubig. Paano buong pamilya ninyo nilulusong talaga ito? Opo, lalo pagka lahat po kami, dito po lusong po kami. Pagka tumutupad po ng tungkulin namin, pagsamba, naglalakad na lang po kami kasi sa bangka po, baka may posibilidad na tumagilid, tumaob, mababasa pa yung gamit na pantupad. So, pag naglakad ka, basalay katawan mo, pero pagdating naman sa kapilya, maglinis ka, magbanlaw ka, tuyo yung isusuot. Araw-araw po, ito yung ginagawa po ng pamilya nila para makalabas po papunta ho ng kapilya. Ito rin ang lagi ho nilang ginagawa para magawa nila yung mga paglilingkod sa Panginoong Diyos, lalo na yung pagtupad ng kanilang tungkulin sa panahon po ng pagsamba. Hindi ba kayo nag-iisip na lumipat ng tirahan, Ka Ruben? Taon-taon na lang po, dumarating po sa amin yung ganitong baha. So, pati yung mga apo ko po, sanay po sila na kumilos dito. Kahit na po sila pupunta ng kapilya, sanay po sila sa ganitong buhay. So, walang hindi na po kami aalis po siguro dito. Hindi ba delikado sa buhay ninyo, lalo sa pamilya ninyo, na kayo ay laging lumulusong sa matubing tubig? Delikado po kasi po, lalo na pag umuwi po kami ng gabi, totoo po niyan tinitiis namin yung lamig ng tubig. Pangalawa po, baka may ahas po na dumadaan. Yun po ang delikado. Sa ngayon po, ay hanggang dito na po ang tubig. At ang bahay po ng kapatid na Ruben ay itong bahaging ito. Kung mapapansin po ninyo, yung first floor po ng bahay ay puno na po ng tubig yan. Yung pangalawang palapag po, naroon ang ligtas na dako para sa kanila. Kaya lang wala pa pong bubong. Saan kayo nag-i-stay ho? Doon sa pangalawang palapag? Diyan pa rin po. Mayroon pong kwarto dyan. Yung pong may nabubungan naman po. Doon po kami. Noong pong walang baha, yung pong bahay po namin na ito, dito po idinadaos po yung pulong ng purok. Dito po? Opo. Yung pulong po namin sa purok, dito po namin idinadaos. Ito po yung itsura po ng bahay ko. Ayun po. Yun po yung lababo halos. Yung tubig po, lumampas po doon sa lababo. So, yung pong gripo, lubog. Tapos yung kwarto po namin, doon. Ito po yung kwarto po namin. Na puno rin, nabasa rin ho yan. Opo, pinasok po ito ng tubig. Ito po ang aking may bahay, si kapatid na Eden Sison. Diakonisa po dito sa amin lokal. Kumusta kayo dito, Ka Eden? Okay naman po kami. Anong nararamdaman nyo? Ganitong nangyari sa buong bahay nyo. Ito yung kwarto po ninyo, mag-asawa. Opo. Kumusta? Sanay naman po kami na sa ganitong sitwasyon. Kaya hindi naman na masyadong masakit o mabigat para sa amin dahil nasanay na po kami. Sa edad po kasi namin, hindi na namin naiisip na humanap pa ng ibang lugar para lumipat. Unang-una, wala naman na kaming kakayahan para lumipat, umupa man. Masaya naman kami kahit ganito. Wala nang problema. Panata sa gabi, panata sa umaga. Tutuloy pa rin kami kahit ganito ang panahon. Yun po. Kahit mahirapan kayo? Kahit mahirapan. Tinitingnan kami ng mga kapitbahay. Sasamba ba kayo, tita? Kahit baha. Siyempre, wala namang araw na hindi kami sasamba pag kailangan eh. Malimit kasi lumalakad kami dito hanggang leeg talaga. Pero masamba pa rin kami. Hindi kami naadlangan nun, baha-baha na yan. Panata,
ganyan, hanggang kapilya ang tubig. Pero wala lang sa amin lahat na kapatid dito sa lokal ng Bulusan. Talagang baliwala lang sa amin yung mga ganyan.